Sa gitna ng tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, isang magandang balita ang lumutang mula sa pulong ng mga foreign minister ng ASEAN. Handa na raw ang China na pumirma sa kasunduang layong panatlihing nuclear weapons-free ang buong Southeast Asia. Samantala, Estados Unidos, pinatawan ng taripa ang Canada dahil sa umano'y kabiguan nitong pigilan ang pagpasok ng fentanyl at hindi patas na patakaran nito sa kalakalan. Si Angie De Leon sa balita. Mula pa noong 1997, may umiiral ng kasunduan ang mga bansa sa ASEAN. Ito ang tinatawag na kasunduan na Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone o CNWFZ na nagbabawal sa presensya ng mga nuclear weapons sa rehiyon. Matagal na rin nilang hinihimok ang mga nuclear powers gaya ng China, US, Russia, UK at France na opisyal ding makiisa. At ngayong linggo, sa gitna ng pagpupulong ng ASEAN sa Kuala Lumpur, Malaysia, pumayag na ang China na lumagda sa kasunduan. Ayon mismo sa Foreign Minister ng Malaysia, inaayos na lang ang mga dokumento para sa formal na paglagda nito. Kung tuluyan itong pirmahan ng China ng walang kondisyon, ito ang magiging kauna-unahang bansang may nuclear weapon na lumagda sa nasabing kasunduan. Sabi ng China, matagal na nilang sinusuportahan ang layunin ng ASEAN na maging ligtas at malaya sa nuclear threat ang rehiyon. Anila gusto nilang manguna sa ganitong layunin, isang mensahe na tila nais iparinig sa mga kapwa nito nuclear powers. Kasabay nito, nasa Malaysia rin si US Secretary of State Marco Rubio habang mainit pa ang usapin sa mga bagong taripa na ipinataw ni President Donald Trump sa 6 na mga bansang ASEAN, kabilang ang Pilipinas. Epektibo ito sa Agosto 1 at posibleng magdulot ng dagdag presyo sa ilang imported na produkto. Lumalalim ang ugnayan ng China at ASEAN. Kasunod ito ng pahayag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa pulong ng dalawang panig. Sa kanyang talumpati sa ASEAN-China Foreign Ministers Meeting, giniit ni Wang na dapat palakasin ng rehiyon ang Asian values ng pagbubukas at kooperasyon, lalo na ngayong umaangat na ang mga bansa sa Global South. Ayon kay Wang, kasabay ng pag-angat ng mga bansa sa Global South, panahon na rin para sa Asia na muling manumbalik ang sigla nito sa pamamagitan ng pagkakaisa at hindi tunggalian. Ayon pa kay Wang, naniniwala ang China na kapag umuunlad ang Asia, mas magiging maayos din ang kalagayan ng buong mundo. Kaya naman, nananatiling prioridad ng China ang ASEAN pagdating sa kanilang neighborhood diplomacy o mga patakarang panlabas para sa mga kalapit na bansa. Para anya sa China, ang Southeast Asia ay isang pilot zone ng kanilang layunin na bumuo ng pagkakaisa ng pangdaigdigang komunidad para sa kinabukasan ng lahat. Sinabi rin ng Chinese Foreign Minister na inaasahan ng kanyang bansa na mapirmahan ngayong taon ang upgraded ASEAN-China Free Trade Area Agreement matapos ang matagumpay na negosasyon. Layunin ng kasunduang ito na mas mapasigla pa ang kalakalan at kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at China. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpataw ni Trump ng taripa sa iba't ibang bansa. Simula Agosto 1, magpapatupad si Trump ng 35% na taripa sa mga produkto mula Canada. Ayon sa US President, isa sa dahilan ng pagpataw ng mataas na taripa ay ang hindi patas na kalakalan at pagpasok ng fentanyl mula Canada. Nakapaloob ito sa liham na ipinadala niya kay Canadian Prime Minister Mark Carney, kung saan sinabi rin niyang maaaring i-adjust ang taripa kung makikipagtulungan ang Canada sa Amerika. Sinabi rin ni Trump na plano niyang magpatupad ng 15 hanggang 20% na taripa sa iba pang bansa. Dinepensahan naman ni Carney ang kanilang trade policies. Anya, patuloy ang paninindigan ng Canada para protektahan ang kanilang mga manggagawa at negosyo sa gitna ng negosasyon. Ayon pa sa Canadian Prime Minister, malaki na ang naging hakbang ng kanyang bansa sa pagsugpo ng fentanyl crisis at bukas silang makipagtulungan sa US para maprotektahan ang mga komunidad ng parehong bansa. Ako si Angie De Leon, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas kong mahal.